Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Hindi kayong lahat ang tinutukoy ko. Kilala ko ang aking mga pinili. Ngunit dapat matupad ang sinabi sa kasulatan. Ako'y pinagtaksilan ng taong pinapakain ko ng tinapay. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kapag ito'y nangyari na, sasampalataya kayo na ako'y ako nga. Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day. Hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay paglilingkod. Sa mundo ngayon, madalas ang tanong ay, anong makukuha ko, mapapala ko? Anong pakinabang? Ano yung balik sa akin? Kaya karamihan, ang sukatan ng tagumpay ay kung gaano karami ang naaabot, nakuha o naipon. Pero paano kung baliktad ang tanong ng Diyos? Hindi ano ang makukuha mo, kundi paano ka maglilingkod? Naranasan mo na ba yung may pagkakataon na kailangan mong magbigay, maglingkod o magpakumbaba pero nahirapan ka dahil pakiramdam mo ikaw ang mas mataas o ikaw yung mas deserving na paglingkuran? Sa Ebanghelyo, ayon kay San Juan, sinabi ni Jesus, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang isinugo ay hindi dakila kaysa nagsugo sa kanya. At dito natin makikita yung salitang bumabalot sa buong mensahe ng ating Ebanghelyo, which is paglilingkod. Mga kapatid, ang konteksto ng ating Ebanghelyong ito ay napakalalim. Ito'y bahagi ng huling hapunan, ang sandaling hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad. Isang gawain ng alipin, isang gawain na mababa. At pagkatapos gawin iyon, sinabi niya, kung nauunawaan ninyo ito, mapapalad kayo kung isinasagawa ninyo. Ibig sabihin, ang tunay na kaligayahan ay hindi lang sa pagkaalam, kundi sa paggawa. At ano ang ginawa ni Jesus? Naglingkod siya. Binigay niya sarili niya. Nag-alay siya. Ang Diyos na naging tao, nagpakumbaba. Ang guro, naghugas ng paa. Ang Panginoon, naging lingkod. Ito yung modelo ng Kristiyanong pamumuhay. Ngunit hindi ito madali. Dahil sa loob natin, may tendency tayong maghanap ng recognition, ng honor, ng pagiging importante. Pero malinaw ang turo ni Jesus. Ang tunay na kadakilaan ay nasa paglilingkod. At ang tumatanggap sa isinugo ko ay tumatanggap sa akin. Ibig sabihin, ang paglilingkod sa kapwa ay hindi lang simpleng kabutihan. Ito'y pakikipagtagpo kay Kristo. Kapag naglingkod ka, nakakatagpo mo si Jesus. Kapag tumulong ka, nakikibahagi ka sa kanyang misyon. Kaya nga ito yung malalim at mahalagang katotohanan para sa atin mga kapatid. Ang buhay na hinahanap, ang kadakilaan ay mauuwi sa pagod. Pero ang buhay na naglilingkod ay mauuwi sa kagalakan. Minsan kasi iniisip natin na magiging masaya tayo kapag tayo ang nasusunod. Kapag tayo ang pinapansin, kapag tayo ang nasa itaas. Pero ang totoo, mas malalim ang saya ng isang pusong nagbibigay kaysa sa pusong tumatanggap. Kaya ang tanong ay hindi, ano ang posisyon ko sa buhay? Kundi paano ako naglilingkod sa buhay na ito? Dahil sa kaharian ng Diyos, ang pinakamataas ay ang pinakamababang handang maglingkod. Mga kapatid, ngayon na nasa panahon pa rin po tayo ng panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon, inaanyayahan tayo ni Jesus na mabuhay sa diwa ng paglilingkod. Tingnan natin ang
ating araw-araw na buhay, may pagkakataon bang naglingkod tayo? Huwag mong palampasin yun. Sa iyong pamilya, maglingkod ka ng may pagmamahal. Sa iyong trabaho, maglingkod ka ng may katapatan. Sa iyong komunidad, maglingkod ka ng may malasakit. Huwag mong hintayin ang malaking pagkakataon. Simulan mo ito sa maliliit na bagay. Isang simpleng tulong, isang tahimik na sakripisyo, isang pusong handang magbigay. Dahil doon nagsisimula ang tunay na pagiging alagad ni Kristo. Magdili tayo, tanungin natin ang mga sarili. Sa anong konkretong paraan tayo tinatawag na Jesus na maglingkod sa iba, kahit walang kapalit o pagkilala? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang tunay na lingkod na nagbigay ng iyong sarili para sa amin. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba at handang maglingkod sa iba. Alisin mo ang aming pagmamataas at punuin mo ang aming puso ng pagmamahal. Naway sa aming paglilingkod, makilala ka ng iba. Amen. Pagpalaan po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.